Good evening po and happy midweek. Before we start our inspiration, let's bow our heads for a word of prayer. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given to us. Please guide us always and protect us as we worship you. In Christ I pray, amen. For our first song, let's sing I Love to Tell the Story. I love to tell the story of Jesus and his glory, of Jesus and his love. I love to tell the story because I know
I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His word and then pronounced them good. Lord, how Thy wonders are displayed where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a land or far below that make Thy glories known. And cries arise and tempests flow, Thy order from Thy throne. Creatures that borrow life from Thee are subject to Thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. For our opening song, let's sing We Gather Together. We gather together to ask the Lord's blessing. He chases and names us to make known the weekend oppressing. Now cease from distressing, sing praises to His name. He forgets not His will, just to guide us, our God, with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning, the Lord were at our side. All glory be done. To extol Thee, Thou winter triumphant, and pray that Thou still our defender will be. Let Thy congregation escape tribulation. Thy name be praised, O Lord, make us free. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we would like to thank You. We would like to praise You. We would like to give honor and glory unto Your name because You are so wonderful. There is none like You on earth. We would like to praise. We would like to express our gratitude for the wonderful love You have continued to allow us to experience. And because of this, we would like to ask for Your presence to be in our midst continuously. Forgive us, Heavenly Father. Cleanse us from all unrighteousness. Bless us that we may come to You in faith each day and every day. We would like to pray, Heavenly Father, for our pleadings, our problems, our difficulties, our health. Allow us to experience Your grace so that we may be able to have a peaceful life ahead of us. Thank You for Your loving presence. Bless us as we have this worship. May Your life be seen in our lives as we continue to work for Your glory. We pray everything in Jesus' name. Amen.
Hello, good evening everyone and happy midweek. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong kalahati na naman ng week, and August is half of the year and pandemic pa rin tayo. After 4 months, we're still on the same situation, but thank you sa Panginoon dahil sa mga pagkakataong ganito, ito rin yung mga pagkakataon na the more that we are far from each other, we have the opportunity to be together through this kind of meeting, like the Zoom meeting, na kahit magkahiwa-hiwalay tayo ay patuloy tayong kumbaga, so far yet so near. Baliktad, no? So near yet so far. But I believe that you are one in faith and we are here together. We are here gathered together to praise God. And praise God din sa mga participants. Though at a short notice, ay talaga naman ever ready. Ang Bano family, thank you, at kay Pastor Allen. Sila talaga yung taga-salo kapag wala na, pamilya na talaga yung nagsasalo. And praise God. And sa short notice din ay andyan si Pastor Joseph na siyang magiging speaker natin for tonight. But before that, ay si Ate Anshrin, tsaka si Kuya Jaren, tsaka si Kuya Orbit at Ate Mimi magkatabi yata eh. Happy midweek, Sisi. Ayan, so wala akong katabi eh, kaya wala akong makakamaya. Ayan. So before we give the time to Pastor na siyang mabibigay sa atin ng special song.
Okay, happy midweek po sa lahat. Thank you sa nagbibigay ng musical offering. Napakaganda sa nagbibigay nito, no? Yung moms. Hindi ko lang alam kung anong meaning nito. So thankful na narinig ko po ang ganong kagandang music. At ganoon din sa mensahe ng awit. At ngayong gabi, isang privilege na ako po makapagsalita sa online worship sa atin pong minamahal na PUC Remnant Adventist Church. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral. Father in heaven, we believe that you are with us. We praise you, Father, for giving us this opportunity to worship you and to learn something more about you. We are now ready to receive your blessings through your words. Help us and guide us to the Holy Spirit. Give us knowledge and wisdom and make me as your mouthpiece tonight. Thank you for hearing this prayer. Forgive us also from our sins, we pray in Jesus' name. Amen. I'd like to share screen, ang pamagat po ng atin pong message ay mamaya malalaman din po natin, but I would like to greet once again everyone a happy midweek. Okay? So sana po nasa mabuti tayong kalagayan ngayong panahong ito. Alam ko na hindi pa safe na lumabas ng bahay sapagkat hindi pa po tapos ang ating pong laban against COVID-19. Okay. Ayan, nakita niyo po sa picture, napakagandang bahay. Sino po sa atin dito ang nangangarap ng magandang bahay? Siguro sa lahat sa atin, or ako mismo nangangarap din ng magandang bahay. Pero alam niyo po ba, na-notice niyo dito, ang nagpapaganda sa bahay ay hindi lang yung magandang forma, bago ang pagkagawa nito, yung pintura, maganda ang kulay. Ang nagpapaganda sa kanya, first and foremost, ay yung mga halaman. Dahil kung napansin niyo sa pangalawang picture, ay maganda rin naman itong bahay na ito, ngunit wala siyang halaman. Kaya parang matamlay siya tingnan, parang walang taong nakatira sapagkat parang sa bungad mo pa lang, pagka makita mo itong picture na ito, parang walang buhay na may existence sa picture na ito. Kaya napakaganda kapag ang isang bahay ay may halaman or mga flowers or mga trees. Kahit sa simpleng bahay, kapag may mga halaman, lalo na pagka inalagaan mo yung mga halaman, may mga trimmings, may mga design, landscapes, ay mas maganda tingnan, mga kapatid. At yung iba ay ginagawang design, ginagawang kung ano-ano ang forma ng halaman. At dito nga sa atin sa Manila, sa Metro Manila, ay talagang masikip ang ating lugar. Kaya nakita niyo sa picture na ito, ay dito na lang sila nagtatanim ng halaman sa kanilang terrace. At yung iba sa loob ng bahay ay meron silang halaman. Kasi may mga halaman din na no need na ang sunshine. Mabubuhay sila kahit walang sunshine. Yung iba naman ay hindi lang basta-bastang halaman. Yung iba ay talagang namumunga ang kanilang halaman, mga vegetables at saka mga fruits na sa loob ng bahay. At kapag ka naman ay pwede rin magtanim ng halaman sa tawag doon, dito sa rooftop, mga kapatid. At ito pa, dito kasi sa atin mahirap magtanim, kasi napaka-sikip ang ating lugar. Nakita niyo itong bus na ito, may mga halaman sa kanyang sa taas sa rooftop niya. So posible pa lang magtanim ng halaman, Kaya nga sa gabing ito, I would like to share with you the text found in the book of John 15 verse 5. Nang sabi, I am the vine and you are the branches.
If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Okay? Apart from me, you can do nothing. So, bakit sinabi ni Jesus Christ na siya daw ay vine? Tinuro niya kasi dito yung tanim na grapes. Kasi sa panahon nila ay maraming mga grapes. Kaya tinuro niya sa pagkakataon yun, yun agad ang kanyang nakita. Kaya yun ang tinuro niya. So sabi niya siya daw ang puno ng ubas at tayo naman ang mga sanga. At siguro sa pagkakataong yun ay ang setting ay mas maraming mga trees or maraming mga ibang mga prutas. Marahil yun din ang tinuturo niya. But sa pagkakataong ito ay yung puno ng ubas ang kanyang sinasabi na siya daw ay puno ng ubas at tayo naman ay mga sanga. If a man remains in me, ang sabi niya, and I in him, he will bear much fruit. So kapag tayo nanatili sa kanya, we will bear much fruit. So conditional po ito. And apart from me, you can do nothing. So kapag kahiwalay tayo sa ating Panginoon, ay hindi tayo magbubunga bagkus tayo'y mamamatay sapagkat hiwalay tayo sa puno. I would like to share with you the message entitled, A Question, If You Were a Plant, What Kind of Plant Are You? So that's the title of our study this midweek prayer before we have our season of prayer. So let us have this study or a short message, a question, if we were a plant, then what kind of plant are you? I would like to share with you a video, short video, something to ponder related with our message this midweek prayer. Okay. So Jesus is the vine and we are the branches. The question is, what kind of plant are you? Are you a cactus? So prickly and nobody will get close to you. So may ibig sabihin po yan mga kapatid. Or are you a poison ivy causing problems wherever you go? Or are you an oak tree? Deeply rooted, strong, and stable. Ito yung mga very strong na mga tao sa principle. Or are you artificial, looking pretty but more fake than real? Or are you an aloe vera, attracting people with your gentle care? Ito yung mga taong very hospitable. Or are you a wilted plant? So lifeless, almost dead. Or are you a fruitful plant, adding to the kingdom of God? So sabi nga, people see the branches before they see the vine. What kind of plant are you? So tingnan natin yung, isa-isahin natin yung sinasabi doon sa video. No? Cactus. So prickly and nobody will get close to you. Kasi ang nature ng cactus, may mga thorns siya na wala talagang pwedeng maka-touch sa kanya dahil talagang nakakasakit siya. No? Alam niyo naman po ang ibig sabihin nito. Ito yung mga taong laging nakakasakit, hindi nag-iingat sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang salita, at hindi siya aware na marami na pala siyang nasasaktan. Or ito pa, mas masaklap, poison ivy, causing problems wherever you go. Ito yung mga hindi lang nakakasakit kundi nakakamatay, no? Hindi nakakamatay sa physical kundi sa feelings, okay, sa spiritual, no? Ang sinasabi nga na iba, killjoy, no? May mga ganong kaisipan, ano? So are you a poison ivy or wilted plants, so lifeless and you are almost dead, no? Sa pananampalataya, kumusta kayang pananampalataya na yun? How about your yung buhay natin araw-araw? So, yun ba ay lifeless? Yun ba ay sabihin natin parang hindi na tayo masaya dahil
hindi na tayo nagkakaroon ng fellowship, physical worship? Okay? Or are you artificial plant, looking pretty but more fake than real? Ito yung mga laging nagkukunwari. Okay? So, maganda, mabait sa harap, no? Sa kapag kasama mo siya, mabait. Pero pagka no, hindi na kayo magkasama ay iba na ang sinasabi. Or are you an aloe vera, attracting people with your gentle care? Ito naman yung mga taong napakabait, hospitable, kapag ka sila ay maging deacons or sabihin natin mga ushers sa church, ay magaling sila mag-ushers, no? Or oak tree, ito naman yung mga taong talagang prinsipyado sa buhay, hindi nababago ang kanilang mga prinsipyo, no? Deeply rooted, strong and stable. At yung panghuli naman ay fruitful plants, adding to the kingdom continually. So, if we are a plant, ano kayang uring plant meron tayo? So, that's the question. Tingnan natin itong niyog na ito. Di ba napakaganda kapag kang isang niyog ay maliit pa lang siya ay napakarami ng bunga. So may ganun pong variety ngayon mga kapatid na kapag ka magtanim kayo ng niyog ay kasing tangkad mo lang ay napakarami ng bunga, no? Hindi ka na mahirapang umakyat. Talagang magpipitas ka na lang at pwede ka nang kumain ng buko at uminom ng sabaw nito. Napakagandang picture ito mga kapatid. Or itong isang kamatis na ito, isang punong kamatis na punong-puno ng bunga, no? Hindi na sana tayo problema pumunta sa palengke at bumili ng kamatis kapag meron tayong ganitong uri ng kamatis, no? Napakaraming bunga. Ito pa, itong papaya, no? Napakaraming bunga mga kapatid, no? Maliit pa lang ay sobrang dami na ng bunga ng papayang ito. Ito pa, orange. Ayan, nagpunta kami sa Sagada, napakaraming oranges doon. At wala akong nakitang ganito karami ang bunga sa orange nila. Pero meron din palang variety ng orange na kapag kayo namunga, ganito karami ang bunga, no? Kapag siguro inalagaan mo at binibigyan mo siya ng enough na fertilizer, organic fertilizer, ay talagang magbubunga na ganito karami. Ito pa, itong saging na ito na sobrang haba, no? Ang kanyang ano ba tawag dito? Yung kanyang buwig, okay? Napakahaba. Talagang tinutukuran na nga ito para hindi mabali yung kanyang puno. At kung bibilangin daw dito, sabi nga, sobra 3,000 ang kanyang bunga. Pero yung sa dulo na banda ay wala nang laman yan. Pero nakakamangha mga kapatid na may mga ganito palang uring halaman or mga prutas. Sa ating buhay, okay, sa atin naman bilang Kristiyano, we have good fruits and bad fruits. So, tatanggapin natin man o hindi, talagang meron tayong bad fruits. Okay, ito yung mga bulok na mga bunga na talagang hindi maganda sa ating buhay, okay? Example, yan yung mga good fruits. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Samantalang ang bad fruits like pride, selfishness, discontentment, judgmental, ungrateful, critic, gossip, thief, adultery, etc. So that's the example of bad fruits. Dahil may mga iba pang mga bad fruits dito na hindi ko nasama. That's an example mga kapatid. Pero alam niyo po ba, may mga sinasabi sa Biblia or kahit si Ellen G. White nagsabi na maaring hindi tayo magkaroon ng bad fruits. Only good fruits. Okay? So, paano kayo mangyari yun? Ang sabi nga, wala namang perfect. No? Nobody's perfect. Pero bakit sinabi sa Biblia, and even Ellen G. White, na merong perfect na tao? No? Walang bad fruits. Ang tawag dyan, perfection of character.
Pero titingnan natin, pag-aralan natin mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng perfection of character. Ito ba yung kapag ka ikaw'y mag-aral, magtitake ng exam sa 100 items na exam, kapag ka sinasabing perfection, ay ito ba yung 100 din ang iyong score? No? Kasi nga perfect eh. Ibig sabihin walang mali. Titingnan natin sa biblical perceptions kung ano ang ibig sabihin ng perfection of character. Sa Colossians chapter 1, verse 28, ang sabi rito, we proclaim Him, admonishing and teaching with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. So may binanggit dito mga kapatid na perfection, no? Perfect in Christ. Kaso mayroong kadugtong hindi lang perfect period, kundi sabi perfect in Christ. Another version, complete in Christ. So, titingnan natin kung anong ibig sabihin ng perfect, ng salitang perfect. Sa Greek, ang ibig sabihin ay teleos. No, ito yung original translation ng salitang perfect or complete. Sa Greek is teleos, ang ibig sabihin is mature. Ayan, mature. Mature tayo kay Kristo. Yung ating pananampalataya ay maging mature. Nang ibig sabihin ay magkaiba doon sa mindset natin na kapag sinabing perfect ay without fault, no? Walang mali. Kapag kumuha ka ng exam, dapat lahat tama, walang mali. Yun ang mindset ng karamihan. Pero pagdating sa biblical perfect perception ng perfect or complete, ay ibig sabihin is maturity, no? Titingnan natin. Ito mga kapatid. In addition, how to be mature in Christ. Siyempre, ang pinakasukdulan nito is we are putting Christ's righteousness in our lives. Yun ang pinakasukdulan ng sinasabing maturity. Once your righteousness is not yours, or sinasabing yung katuwiran mo ay hindi yung sayo, kundi katuwiran ni Kristo ang sinasabuhay natin, that's the ideal na sinasabi nating we are matured enough. Pero ang tanong, gaano kadalas natin sinusuot ang righteousness ng Panginoon? Kasi once na sinusuot natin or lagi nating isinasabuhay ang righteousness ng Panginoon, that's maturity. Pero once na sinusuot mo ito ngayong araw na ito, tapos bukas ay hindi mo sinusuot, okay, meaning mature ka ngayon, bukas hindi ka na naman mature. Tapos, iyan po mga kapatid, kasi ang atin pong sanctification process ay hindi naman po laging nakataas, no? Na papunta sa taas. Minsan bumababa din, okay? Minsan tumataas, bukas nanghihina ka, tapos another day naman ikaw naman malakas. So that's the sanctification process, no, ng ating buhay while waiting for the second coming of Christ. Now, ang tanong ko po, gaano kadalas natin ito sinusuot ang righteousness ng Panginoon? Gaano kadalas natin sinasabuhay? Sapagkat once na sinasabuhay natin ang righteousness ng Panginoon, meaning talagang sinasabing mamimit natin yung maturity. Okay? Sabi ni Ellen White sa Review and Herald, to seek for perfection of character, sabi niya, God has given us His best gift, even His only begotten Son, to uplift, ennoble, and fit us by putting on us His own perfection of character for a home in His kingdom. Sino daw maglalagay ng perfection? Kasi napakahirap na ikaw mismo ang gumagawa ng paraan na magsuot ng perfection. Kasi baka sabihin natin, okay, ang sinasabuhay ko ngayon ay ang katuwiran ni Kristo. Pero ang tanong, sino ang nagsuot? Sabihin natin, ako po ang nagsuot. Ay baka sabi nung magmamataas tayo. Sabihin natin, yung magmamagaling. Kasi tayo naman yung nagsusuot ng perfection ni Kristo. Pero hindi ganoon. Sabi niya, by putting on us His own perfection of character. Sino maglalagay? Ang Panginoon. No? God has given us His best gift, even His only begotten Son, to uplift, ennoble, and fit us by putting on us
His own perfection of character. So wala talaga pwedeng ipagmamalaki sa ating buhay sapagkat kahit nga yung kabanalan na meron tayo ay hindi pwedeng ipagmalaki natin sapagkat wala tayong pwedeng ipagmalaki because first and foremost we were sinners. Okay? Ang nature natin ay talagang makasalanan. Paano lang tayo maging perfect sa harap ng Diyos kung hinahayaan natin ang ating sarili na suotin or sabihin isuot sa atin, ipasuot sa atin ang perfection of character. Si Kristo din ang magsusuot sa atin, walang iba. Kasi kapag tayo din ay talagang baka mahirapan, talagang mahirapan tayo na kukunin or susuotin yung perfection. Kundi ang sabi rito, let ourselves be in perfection of character sa pamagitan din ng Panginoon. Sabi pa nga kay Ellen G. White, by the character, our destiny for time and for eternity is decided. Napakahalaga pala yung character. Ang sabi pa nga, walang iba daw na madadala kapag tayo din mamatay, kundi ang ating character. Hindi natin madadala ang mga wealth, no? Yung mga kayamanan natin, yung mga pera, yung mga bahay, etc. Kundi yung character meron tayo. Kasi ito daw yung isang bagay na madadala natin papunta sa langit. Yung character. Kaya nga dito pa lang sa lupa, hindi pwedeng i-reject yung character. Kailangan merong struggle sa buhay natin. Okay? Normal po yan na kailangan magkaroon ng struggle, pero kapag hindi ka nagsistruggle, yun po hindi normal bilang Kristiyano. No? Sabi nga, hayaan natin ang Panginoon maglagay sa atin ng kanyang katuwiran. So, yun lang ang tanging gawin natin mga kapatid. Hayaan natin ang ating buhay na sukluban tayo ng katuwiran ng ating Panginoon. Ang paghingi ng katuwiran. Kasi hindi naman pwedeng uupo ka na lang dyan tapos maya-maya nandyan na yung katuwiran ng Panginoon. Siyempre, kasama na rin dyan yung kailangan mong ayusin ang buhay natin, yung spiritual life natin. Kailangan magkaroon tayo ng constant prayer, saka connection sa Panginoon in order for us na ang katuwiran ng Panginoon ay nasa atin. So tanong, kapag ka nasa atin na ba yung katuwiran, hindi na tayo magkakasala? So that's a theological question kasi maraming nagsasabi na kapag ka sa atin na daw ang Panginoon, ang kanyang katuwiran ay perfect na tayo. May turo pa nga ng iba na before Christ coming, dapat daw maging perfect na talaga, pati yung pagkain, kailangan mag-vegetarian na, although na maganda naman ang vegetarian, pero pagdating sa kaligtasan ay hiwalay po yan. Hindi po ganun ang ating pong doktrina, ang ating teaching na kailangan kumain ng mga healthy foods para maging perfect. Hindi po yan. Kasi ang makapag-perfect sa atin ang katuwiran lamang ng ating Panginoon. Okay? Yun naman ay para sa health, no? Para makapaglingkod ka ng mahaba sa ating Panginoon at makapagbigay puri ka sa Kanya at hindi po yan kasama dyan yung kailangan maligtas, kailangan maging perfect kasi hindi po sa pagkain nakukuha ang perfection, kundi sa katuwiran ng ating Panginoon. So mga kapatid, before we end, I have prepared questions to ponder. No? Sabi, what is the message behind this statement? People see the branches before they see the vine. No, ito naman yung application natin. Paano kaya? Bakit sinabi na ang mga tao nakita nila first yung branches. Makikita nila yung branches bago yung puno. No? So that's sa reality naman kasi kapag ikaw ay maglalakbay, lalo na pagka sa probinsya, makakita ka ng halaman o puno sa malayo, ano makikita mo una? Yun ba ang puno or yung yung mga dahon, mga branches, no? So siyempre yun yung muna makikita mo. So yun po mga kapatid. And then number 2, what are the practical ways to be more fruitful for God's kingdom? So yun po ihabilin ko po sa inyo for us to ponder kung paano kaya, bakit kaya sinabi na people see the branches before they see the vine at ano ang behind, no? Ano yung anong
mensahe nito, sa likod ng sinasabi nito na people see the branches before they see the vine. And then also, paano tayo magiging fruitful pa, no, para sa kaharian ng Panginoon. So thank you po, and God bless us as we ponder this question or the message this evening. So, diretso na po ba tayo sa atin pong season of prayer? Okay, so we have prayer requests, no, sa atin pong season of prayer ngayon. Atin pong pag-pray si Sister Mildred Eliasar, Brother June and Sister Ann Veraque, Brother Luis Aldicoa, and last is Sister Jane Velasco. Melfred Eliasar. Yes, number 1 po yan, si Brother Milfred Eliasar. So tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you, Lord, and we praise you for the message that we have received. Sa gabing ito, Panginoon, tunay nga ang inyong katuwiran lamang ang makapagbigay sa amin ng perfection. At kayo rin mismo ang maglalagay nito sa aming buhay. Kayo mismo ang magbibigay sa amin. At ang tanging gawin lamang namin ay hayaan namin na ang inyong katuwiran ay manatili sa aming buhay. At hayaan din namin ang Banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa amin upang patuloy kaming lumago sa pananampalataya, Panginoon. At ganun din sa aming pong paglilingkod sa inyo, na alam namin na hindi lamang kami tinatawagan upang maligtas, kundi tinatawagan niyo rin po kami upang maglingkod sa inyo, magligtas ng iba sa pamagitan po ng pag-share ng inyo pong salita. Panginoon, sa gabing ito, we pray na patuloy niyo po kaming linisin sapagkat kami po ay marumi. Ang sabi nga sa Biblia na kami po ay kagaya ng napakaruming basahan. Ang aming pong katuwiran, ang aming pong buhay, ang aming pong karunungan ay ito po'y walang kabuluhan sa inyo, Panginoon. Bagkus ang inyo pong karunungan, ang inyo pong katuwiran ay dapat na mananatili sa aming buhay. We pray, Father, in most special way, sa gabing ito, Panginoon, si Brother Milfred Eliasar, na siya po ay nagkakaroon po ng COVID-19 positive po siya, Panginoon. Ngunit, amin pong dinadalangin, by your power, by your mercy, siya po inyong patuloy na pagalingin at upang siya rin po ay patuloy din magbigay puri sa inyo, patuloy siyang mabubuhay, masaya, kasama ang kanyang mahal sa buhay, at ganoon din maglilingkod sa inyo, Panginoon. We pray, Father, your special blessing na ipagkaloob niyo po sa kanya at ganoon din sa kanyang mahal sa buhay, kanyang pamilya. Magkaroon sila ng patuloy na pag-asa. Hindi lamang pag-asa na kayo'y dumating, kundi pag-asa sa buhay araw-araw na patuloy silang mabubuhay na masaya, na may kagalakan, bagaman may mga pagsubok, ngunit sa pamamagitan ng iyong tulong, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang gabay, ay kanila po itong mapanagumpayan. At patuloy silang mabuhay na may paglilingkod din po sa inyo. Ganon din si Brother June and Sister Ann Veraque sa kanila pong patuloy na pakikipaglaban. Ganon din sa COVID-19. Patuloy silang pagalingin, Ama. We pray, Father, for your special blessing sa kanila, Panginoon, na ipagkaloob niyo po sa kanila sapagkat alam namin, Panginoon, na through prayers, through earnest prayer, ay amin pong mailalapit sa inyo ang mga kapatirang ito na bagaman sila'y positibo sa COVID-19, ngunit
Alam namin, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong tulong, you're the great God. Kayo po ay mas malaki kaysa sa anumang mga pagsubok dito sa sanlibutan ito. And we believe na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya amin po nilalapit sa inyo itong mga kapatid na ito na naging positibo sa COVID-19. Na patuloy lamang silang pagalingin at pag sila'y gumaling na, patuloy silang gabayan ng Banal na Espiritu upang magbigay puri sa inyo, magbigay pasalamat sa inyo at ganun din maglingkod sa inyo hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. We pray also for Brother Luis Aldecoa na siya po ay mayroong kidney failure at iba pang mga complications sa kanya pong katawan. Dalangin namin, Ama, sa kasalukuyan, bigyan siya ng positibong kaisipan na patuloy lamang siyang lumalaban sa kanya pong kalagayan ngayon, na patuloy siyang lumalapit sa inyo, magkaroon siya ng panibagong pananampalataya, i-refresh niya lagi ang kanyang isipan, kanyang pananampalataya sa inyo, Panginoon, araw-araw upang ito'y magiging tanging daan na kayo rin po ay makapasok sa kanyang buhay, and the Holy Spirit will guide him and give him hope every day upang siya ay mabubuhay bagaman masama ang kanyang pakiramdam, ngunit sa pamagitan ng inyong tulong at sa inyong kalooban, Ama, ay gagaling din siya sa pamagitan po ng iyong kapangyarihan. Dalangin namin, Ama, na siya po inyong pagalingin at siya po ay inyong patuloy na pagpalain araw-araw, sapagkat ang nais namin, Panginoon, na siya po ay na gumanda ang kanyang buhay at ganun din maglingkod sa inyo at patuloy na ang inyong katuwiran ipagkaloob sa kanya, ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang pamilya, magkaroon lamang ng positibong kaisipan, pananampalataya sa inyo, mabuhay na may pag-asa. Ganun din, Sister Jane Lasco, na siya po ngayon ay naghihintay ng schedule ng kanyang biyahe, Panginoon, pauwi dito sa Pilipinas sa August 4. Nawa, Panginoon, ito'y matuloy at wala pong magkaroon ng problema sa kanya pong flight, bagkus ingatan siya at hindi siya mahawa sa virus. Ganun din, nawa sa swab test ay magiging negative siya, Panginoon, upang wala pong magiging problema ang kanya pong pag-uwi dito sa Pilipinas. We pray, Father, for your special blessings to each one of us, because we know that we're blessed already. But this time, Father, we are asking the special blessings for these people, Father. Sana, Panginoon, patuloy lamang kayong nawa patuloy namin kayong maramdaman ang inyong presensya araw-araw at gabi-gabi sa amin pong buhay na ito. Father, we pray also for personal requests, personal petitions sa amin pong buhay na hindi ko po nababanggit sa mga oras na ito. We pray, Father, for each one of us. You know our lives, Father. You know our hearts, our minds. At alam niyo rin po, Panginoon, ang aming pong mga kahinaan. Lord, we are asking your great help to always cleanse us from our unrighteousness, from our lapses, sa amin po mga pagkukulang sa inyo. Dalangin namin naman na if you fill in ninyo ang inyo pong katuwiran sa aming buhay upang patuloy lamang kami mabuhay na masaya, na magkaroon ng kagalangan, at ganun din habang kami patuloy na maglilingkod sa inyo. We pray, Father, for these people, and we're looking forward for the healings and also for the special blessings for these people, also for our personal life, Lord. Thank you for hearing this prayer. We pray in the loving name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. For our closing song, let's sing The Lord in Zion Reigneth. The Lord in Zion reigneth. Let all the world rejoice.
then there his grace shall reign. To him shall princes bend the knee and kings their glory. The Lord in Zion reigns, and who so great as he? The depths of earth are in his hands. He rules the mighty sea. Oh, crown his name with honor, and let his standard wave. Till distant isles beyond the new shall own his power to save. The Lord in Zion reigns. His hearts to him belong. Oh, enter now his temple gates and fill his courts with song. Beneath his royal banner, let every creature fall. Exalt the King of heaven and earth and crown him Lord of all. Once again, Father in heaven, we praise you, Lord, for the message, also for the season of prayer, the privilege to come before your throne of grace. And now we are hopeful enough because you promised us to answer our prayers by seeking you, and also, Father, by living with hope na sa amin pong buhay na ito, despite of challenges in life, we have Christ righteousness na yun ang nagpabibigay sa amin ng magandang buhay, ganun din sa paglilingkod sa inyo. We pray, Father, not only for tonight, but for the rest of our lives, that your righteousness be put in our lives. Forgive us also, once again, with our sins and continually work within us until Jesus Christ soon return. Thank you for hearing this prayer. In Jesus' name, amen. Thank you.